Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang basahin ang nagpapa-advise si MJ FMJ 45 ACP. Parang fancy to ng ng 1911-45. Okay, ang sabi ni FMJ, Sir, pa-advise naman po kung ano ang mas maganda pang home defense, pang home and self-defense, 1911-45 or STK 109mm. Okay, so bago natin yan bigyan ng reaksyon, ay gusto ko lang ring reaksyonan. Re-reactionan ko din ang isang comment ni Leo J. Sabi niya, bakit naman po dadalhin ang firearm sa sasakyan mo kung hindi mo naman may lalabas sa kung sakaling kailangan mo, gayong wala namang PTC, doon din ang bagsak mo, wala kang permit to carry. Binigyan mo ng lakas ng loob ang mga owner na magdala ng firearm sa sasakyan kahit walang PTC, basta wag lang makita in plain view. Kaya nga nagdala ng firearms ay para may magamit in case na kailangan papaano magagamit ang firearm sa sasakyan kung wala kang PTC. So bibigyan din natin ng reaction yan. Parang na-misunderstood tayo ni Leo J dyan. So yan, at bago ako sumagot sa mga comment na yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa pag-share ng ating mga video, sa pagla-like, dahil tayo ay medyo bumilis ng konti. Tayo umabot na ng 42,000 mahigit, at maraming salamat sa inyong mga magagandang comment. Okay, at pasasalamatan ko rin yung mga hindi nag-i-skip ng ads, sapagkat ang ating pong YouTube channel ay ginawa ko para pang charity, dahil ako naman ay maganda ang kinikita dito sa Kuwait sa Medan Shooting Range. 21 years na ako nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya ako gumawa ng YouTube channel ay para matulungan ko yung 6 na beneficiary natin na mga bata na mag-aaral na anak ng mga single parent. Kaya pinasasalamatan ko yung mga hindi nag-skip ng ads at yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Maraming salamat sa inyo. At lalo tigit pasasalamatan ko si Noli Pisa America ng Virginia, USA. Muli, maraming salamat sa iyo. Nagpadala ka na naman ng sa ating premiere videos. Maraming salamat sa iyong pagpapalipad. So dalawa na yung pinadala mo na magagamit natin sa pambili ng mga school supplies. Matutuwa yung mga bata na ating tinutulungan. Ayan. At gayon din, maraming salamat din kay Jubil Platon sa pagpapalipad mo sa ating mga premiere videos. Okay? At sigad na ang bahalang gumanti sa inyo. May mabuti kayong kalooban. Yan ay gagantihan ng Panginoon ng sobrang pagpapala. At dalangin ko ay bigyan ng mabuting kalusugan ang inyong buong pamilya. Okay, yan. At una kong re-reactionan muna yung comment ni Leo J. Okay, ang purpose po, pwede bang hulihin kung ang baril ay nasa loob ng private car? Pwede bang barilin ang kriminal? So ang purpose po ng video kong yan, dahil may nagtanong din yan, ay kung paano tayo magdadala ng firearms sa loob ng ating sasakyan. Wala akong sinabi doon na pwede kayong magdala ng baril na walang permit to carry. Kahit panoorin ninyo yung aking lahat ng mga videos, wala po akong sinasabi na pwede kayong magdala ng mga baril na walang permit to carry. Dahil yan ay pag nahuli sa inyo yan ay magiging illegal possession of firearms yan. Lagi kong sinasabi yan. Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko
ay kung magdadala kayo ng firearms sa loob ng inyong sasakyan, dapat yan ay nakakoncealed. Hindi yung basta lamang nakapatong kung saan-saan at yan ay makikita ng lalo tigit ng checkpoint. Dahil plain view lamang ang pwede nilang halugugin. Hindi po pwede silang ipasok ang kahit anumang parte ng kanilang katawan sa sasakyan. Yan ang aking purpose ng sagot diyan sa ano na yan. Hindi ko sinabi na pwede kayong magdala ng nang wala kayong permit to carry. Ang sinabi ko ay considered ang mga sasakyan na inyong private property. Dahil iba yan sa mga public vehicle. Dahil ang public vehicle, pag dumaan sa checkpoint, pwedeng umakyat ang mga nagchi-checkpoint. Sa mga private, hindi nila pwede lang nilang ipababa ang salamin kung nakatinted, lalo na para makita ang laman sa loob. Pero hindi nila pwedeng halugugin. Sa public vehicle, pwede silang umakyat, pwede nilang tingnan ang inyong mga bag, pero gagamit sila ng tools. Hindi po pwedeng kakap-kapang kanila ng kamay. Gagamit sila ng detector. Kung meron silang uplan na bakal, gagamitan ka ng mga ganyan. Okay? At pwede rin nilang pababain ang mga pasahero. Kung meron silang mga uplan-uplan na ganyan. Pero sa private vehicle ay hindi nila magagawa yan. Dahil ngayon ay considered na yan ay iyong private property. Hindi nila pwedeng magawa yan sa mga sasakyan na ganyan. Yun ang pinupuntos ko dyan. At maliban lamang, kung ang iyong, sinabi ko na maliban lamang na kung ang iyong sasakyan ay naging katulad ng kanilang hinahanap o naging kamukha ng kanilang hinahanap, kamodel ng kanilang hinahabol na kriminal. Okay? Malas mong bata ka. At pag may nakita sila dyan, sa loob ng sasakyan mo, kung ano man ang illegal dyan, ay talaga may paglalagyan ka. Pero ang sinasabi ko, kung wala naman at ordinaryong checkpoint lang, hindi nila pwedeng gawin na halugugin ang inyong mga sasakyan. Yun ay iba sa mga private, sa mga public vehicle. Yun ang pagkakaiba. Okay, so, at malas mo rin, kung may hinahanap silang wanted na kamukha mo o kamukha nung isang sakay mo. Halimbawa, may hanap sila na may dalang litrato na naging kamukha mo, ay malas mo. At malas kung lalo kung meron kasakay na kamukha talaga. Oh. At kung meron silang hot pursuit na kamukha ng iyong sasakyan ang getaway vehicle nila. So, yun ang ibig kong sabihin. So, hindi ko sinasabi na magdala kayo pwede kayong magdala sa sasakyan ninyo ng mga walang permit to carry. Okay? Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko, kung ano man ang dala ninyong firearms dyan, ay itago ninyo. Itago ninyo na hindi nakikita ng mata. Dapat yan ay nandun sa mga sasakyan natin, mga kotse, meron tayong parang, hindi ko alam yung sa harap ng dashboard na may parang cabinet doon. At hindi dapat yan ay nakikita. Dahil may karanasan nga ako niyan, hindi ko na ikukwento sa inyo, na nakuha yung baril dahil nandun lang sa upuan. So, depende rin yan sa mga magchi-checkpoint kung inyong mapapakiusapan. Okay, so yan lang ang masasabi ko. Dahil mahaba yung aming naging discussion dito. Mahaba. Palitan namin ng lahat ng inyong opinion ay iginagalang ko. Kung ano man ang inyong opinion. Kung ang opinion ninyo dyan ay hindi man yan extension ng inyong property, iginagalang ko yan. Kung ano man ang inyong opinion dyan. Pero ang masabi ko lang, hindi yan po pwedeng basta na lang halugugin ng mga
ng mga checkpoint o otoridad nang wala naman kayong ginagawang crime. Maliban lamang kung pagbukas ng inyong bintana ng amoy marijuana ay meron na kayong ano. Huwag ninyong bibigyan ng dahilan para i-search ang inyong sasakyan. Pag sila ay nagkamero ng dahilan ay talagang i-search yung ano. Okay, kung wala kayong ginagawang ano man, at ito pang isa, maging magalang tayo sa mga otoridad. Huwag tayong arrogante. 'Yon ang isa pa. So ayan, malinaw yung ano ko. Wala akong sinasabi na pwede kayong magdala sa inyong sasakyan ng kung ano pa mang mga walang ano permit diyan. Hindi ko po inaano yan. Ina-advise sa inyo. Okay, so maliwanag yan. So dito naman tayo sa katanungan ni ano yung katanungan ni okay, humingi siya ng ano, kung ano daw ang magandang ano ang magandang pang self-defense at pang home defense. Ito, mababas na naman tayo dito. Alam niyo maraming magagaling talaga eh. Unang-una, hindi man po ako nakikipagmagalingan sa inyo. Okay lang yan. Ibigay ninyo inyong opinion. Igagalang ko yung kung anong opinion ninyo. Pero sabihin ko nga sa inyo, ang pagkakaiba ng private vehicle at public vehicle. Yun lamang ang gusto kong ipano ninyo. At ang isa pa niyan, yung mga gumagawa ng pag-search niyan, napakahigpit po ngayon ng human rights, kinakailangan niya may mga body bag. At kung kinakailangan i-search pa talaga yung ating mga private property, may mga kalimitan, may mga kasama pa yung ano, press o di kay barangay official. Yan ang mga dapat nating malaman. At kung talagang mapilit sila, ay wag na tayong makipag-away. Hayaan natin sila. Bahala na tayong magreklamo, matiteknikal sila dyan. Ayaw din naman nilang makasuhan ng administratibo eh. So ayan, yan lamang ang masasabi ko. So dun sa katanungan na alin ang mas magandang pang self-defense at pang home defense? Sabi ni EMJ, Sir, pa-advise naman po kung ano mas magandang pang home defense at pang self-defense, 1911, 45 or STK 9mm. Okay. So ito lang ang una kong masabi. Baka na naman tayo dito, mateknikal na naman tayo dito. Unang-una, kung kayo ay kukuha ng pang home defense at pang self-defense, may license, may papel. Maliwanag ka. Madadali na naman tayo dito ng magagaling. Alam ko maraming mga magagaling dyan. Unang-una, kahit paanong firearms yan. Ito kahit paanong firearms yan. Kaya mapa-45 man yan, kaya mapa-shotgun man yan, kaya mapa-revolver man yan, kahit anong caliber niyan, may license. Kung tayo ay nasa loob ng ating baha pamamahay, may license. At kung tayo naman ay nasa labas, outside residence, may permit to carry tayo. Yan. Maliwanag yan Nandiyan na naman yung mga magagaling natin eh. So nag-iingat na tayo. Matiteknikal na naman tayo dyan. Yun ang una. Ito ang pangalawa. Kahit paanong baril yan, dapat alam natin gamitin. Importante. Kahit paanong baril yan, kahit paanong caliber yan, dapat alam natin gamitin. Kahit nga erga nakakamatay eh. Kahit paano yan, dapat may license, may permit to carry tayo kung tayo nasa labas ng outside residence natin, at alam natin gamitin. Pangatlo, alam natin yung tatlong elements ng self-defense. Alam natin, hindi ko mo nakita natin sa ating bakuran ay parang manok na babarilin agad natin. Hindi naman nanganganib ang ating buhay. Alalahanin natin, may
Unang-una, unlawful aggression. Lagi ko sinasabi, may aggressor, may sumusugod. At ang paggamit natin ng armas ay reasonable necessity of the means employed to prevent and to repel it. May rason yung ating paggamit ng firearms natin. Kung hindi pa naman, ang sabi ay kung po pwede natin siyang ipin down, patamaan sa paa, wag agad naman yung ang layo-layo pa niya, inulo agad natin, palibasa ay magaling tayong bumaril. Inulo agad natin, di patay agad. Ang layo pa nung tao ay 10 meters pa. Hindi pa nanganganib, unless lamang na kung siya ay may baril. Dapat tumbasan natin yung kanyang kapasidad. Yun ang ibig ko sabihin. Wala naman siya dalang baril. Nakita lamang natin na bit-bit yung ating television. Binaril agad natin. Dapat yan. Kahit yan ay nasa looban natin, magnanakaw yan, may buhay yan. Hindi, igalang pa rin natin yung buhay niyan. Dahil may batas pa naman na maglilitis. Dapat alam natin. Okay, at yung panghuli naman ay kailangan hindi tayo yung pinagsimula ng away. Okay, baka naman nagkamiron kayo ng away, tapos binalikan mo pa, o di kaya binuli mo nung nagalit sa iyo, biniltahan ka, inaway ka rin, at saka napatay mo. Hindi mo pwede yun. Dapat wala kang kasalanan na ginawa, o binuli mo siya, o ano man ang ginawa mo. So dapat alam natin yung hindi yung basta, nasa loob ng bahay ko yan, patay agad yan. Hindi mo po pwede yun. Sa bagay, may mga abogado naman, mahirapan tayong patunayan yan. Patutunayan natin yung tatlong elements ng self-defense. Dahil ang tanong niya ay pan self-defense at saka pang home defense. Okay, so yan. Kahit paanong armas yan, okay, 45 at saka ang pinagpipilian. Okay, caliber 45. Ang masasabi ko lamang yan, dapat kilala ninyo yung baril ninyo, nasa kondisyon. Sabi nga, may nag-comment nga sa akin nung inano ko yung paltik at saka yung hindi paltik ang tamaan daw, parehong patay. Okay, so yun. Pareho daw patay at tamaan. Depende yan kung saan mo patatamaan at depende yan sa tindi ng tama. So, ayan ang mga So, yan ang masabi ko. Pero sa akin ko, kung papipili ninyo, mas gusto ko talaga ang 45. Bakit kanyo? May knocking power. Kahit yan ay patamaan mo lang sa paa yan o sa balikat, tumba yan. May knocking power. Kaya nga, like ko sinasabi, kaya inimbento yung yung 45 caliber dahil nga doon sa mga, ito sa history na to madadali na naman tayo, na yung mga muro suicide no na hindi basta-basta napapatumba. Okay, so, ginawa yung 45, ginawa yan sa mga muro noong panahon ng First World War pa. So, yan ang ang gusto ko sa 45 ay may knocking power. Pero kahit pa may knocking power yan, kung hindi ka naman marunong gumamit, hindi ka naman marunong magpatama, useless yan. Baka talunin pa yan ng jungle bulo. Okay? So, kamukha nung mga muro nung una. Kaya natatakot yung mga Amerikano. So, dapat yan, alam natin gamitin yung baril. Pero sa akin ito mas gusto ko yung may knocking power. Although, yung sinasabi na STK 109mm ay magandang klaseng baril yan. Okay, kung sa papugihan ay pero hindi mo rin masasabi conforme sa mga modelo rin yan Okay. So, sa akin naman sa mga senior citizen, revolver, kalabit ka lang ng kalabit pag hindi pumutok. Mga senior citizen mahirapan na mag-rectify pagka mga ano-ano pa yan So, alamin ninyo ang pag-operate ng inyong baril, alamin ninyo kung paano gamitin, at alam ninyo ang inyong gagawin.
ang importante. Okay, so yan lang ang masasabi ko sa inyo, na dapat anuman ang ating gagawin ay mag-anticipate tayo. Dapat alam natin kung paano natin i-depend yung ating sarili. Kung tayo nasa loob ng bahay natin, alam natin kung saan tayo lulugar, kung saan tayo pupwesto. At kung kailan natin pwedeng gamitin, at kung kailan tayo pwedeng pumatay. Pero hindi ko ina-advise na tayo ay pumatay. Ang advice ko ay i-suppress, i-pin down yung perpetrator hanggat maaari. Pero ang sabi ko nga, kung nanganganib naman ang ating buhay at kinakailangang one shot lamang, may mga pagkakataon kasi na one shot lamang ang kailangan natin para mailigtas it's either ng ating buhay o yung buhay ng ating kapamilya, ay dapat yan ay may mga pagkakataon na ganun. Dapat alam natin yan. So yan lamang aking masasabi sa inyo. At muli, maraming salamat kay Noli Peace America sa muling pagbibigay sa ating mga beneficiary ng cash para sa kanilang mga school supplies. At sana marami pang maging Noli Peace America at Boy Umay. Okay? At narito ang ating mga community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, si Christine Lee may 53, si Chocolate _ Boy ay may 20, si Brian Botchopido ay 31, si Black Dog Tracker Black Dog, okay, ay may 4, at si Bol Sutre ay may 36. Okay, share lang ating mga videos at paki-like. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much.